At ito na yung part 9 guys. Tungkol naman ito sa mga pinagsasabi mo sa akin. Dahil ikaw ay nagsuporta. Oo, nandyan na tayo. Napakabait mo. Para sa tao, napakabait mo. Dahil nagsuporta ka. Salamat. Nagsuporta ka. Pero, wag mo naman sana akong siraan na kesyo. Umaasa lang sa'yo, hindi na lang ako nagtatrabaho, wala na akong trabaho, umaasa na lang sa, nag-antay na lang ng suporta mo, wag naman ganyan. Isipin mo naman, may pinapaaral pa akong isang anak, grade 11 yun, private pa, plus yung anak mo, private din, baon, pamasahe, pagkain nila, sabon, tubig, ilaw, ayun na yung kuryente, ilaw, tapos wifi, yung ulam pa, bigas, kung ano-ano, kahit pa sabihing tipid na tipid ang ulam namin, dahil mahirap naman magsabi ng na mahirap naman magyabang na sabi na bungga, kahit na tipid kami sa ulam, tapos may pinapaaral ka, bahay ilaw, wifi, pagkain, sabon, shampoo, baon, pamasay pa na anak, may pinapaaral pa ako doon sa grade 11, luho pa, hindi maiwasan yung luho, ganyan, pabango ng anak mo, mga ganyan, luho ang tawag doon kakasya ba yung 6'5"? Bakit mo masasabi na nag-antay na lang ako ng suporta mo? Bakit mo ako utosang magbanat ng buto? Dati, nagbanat na ako ng buto. Anong ginawa mo? Naging mabuti ba ako sa inyo? Nagbanat na ako ng buto noon. Daig ko pang nag-araro noon Mantakin mo yan? 15 steps? Kaya ko araw-araw? Kakalakad-lakad maglako? Oo, maglako ng mga suman? Para lang kumita. Tapos sasabihin mo ako ngayon na magbanat ng buto? Dahil ba nakikita nyo ako? Dahil na ba nakikita mo ako na hindi na ako nagtitinda ng suman? Akala mo hindi na ako kumikita, hindi na ako nagbubanat ng buto. Yung manicure pala, hindi pala trabaho yan. Bakit mo kailangan sabihin sa akin na magbanat ka naman ng buto, maghanap ka naman ng sarili mong pera, wag yung aasa ka lang sa sa akin, nag-antay lang akong kailan mo ako suportan. Kasya ba yan? Diyos ko. Patawarin ako ng Diyos. Bakit ganon? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin matahimik na pagsasalitan ako ng ganyan. Kung sakali mang pinagdamot ko ang anak ko na ipasama sa iyo sa probinsya, unawain mo na lang dahil hindi ko hawak ang utak mo dahil alam ko gustong-gusto mo makuha ang anak mo, hindi dahil sa mahal na mahal mo, hindi dahil sa namimiss mo. Dahil kaya mo gustong isama ang anak mo dahil nangangarap ka na makuha siya. Alam ko yan. Dahil ang gusto mo mangyari, makuha mo para hindi ka na magsuporta sa akin. Sinabi mo yan noon, di ba? Sinabi mo rin yan sa kaanak mo na kung dito ka sa akin, yung suporta mo, solo mo yan. Walang ibang makinabang. O di ba yan naman ang gusto mo? Yung pagkuha mo sa anak ko, hindi naman pagmamahal yan. Hindi dahil sa pagmamahal yan, hindi rin dahil sa namimiss mo. Gusto mo lang siya. Gusto mo lang maano mo siya. Pangarap mo yan na makuha mo siya dahil para yung suporta hindi ka na makabigay. Pasensya na dahil maingat na ako ngayon. Ang hirap magpapaniwala sa taong wala na akong tiwala. Pwede tayong magkaayos. Pwede man tayo magkaayos, di may anak tayo. Pero yung ipagkatiwala ko ang anak ko, ipasama ko sa malayong lugar. Hindi. Kahit nga dito sa malapit hindi ko pinagkatiwala Kahit dyan sa inyo, hindi ko pinagkatiwala. Doon pa kayo sa malayo. Alam mo yan, di ba? Hindi ko pinagkatiwala. Kasi ang galing-galing mo pa namang mag-artista. Baka mamaya magsisi na naman ako sa bandang huli. Baka kahit anong lupasay ko, kung ang anak ko nakuha mo na,
Hindi mo maalis sa isip ko yan na mag-iisip ng ganyan. Kasi noon mo pa gusto na makuha ang anak ko para hindi ka na makabigay ng suporta. Ganun lang naman eh. Gusto mo mawalan, gusto mo matigil ang suporta? Tumigil ka sa trabaho. Ganun lang yun. Kung yun ang problema mo, tumigil ka sa trabaho mo at nang ano, di ba yun ang gusto mo? Na wag magsuporta? Kasi hindi naman ako papayag na hindi ka magsuporta. May anak tayo eh. At saka may trabaho ka naman. Wag mo namang idiin sa akin na ipilit sa akin na ako selfish. At saka lahat na lang masakit na mga salita, mga masasama ipapata mo sa akin. Parang ako na lang lahat ang wala na akong mabuti na nakikita nyo. Nakikita mo. Kaya wag nang paulit-ulit na mga salita na ano, dahil kahit kailan hindi ko na in-expect na maging mabuti ako sa'yo. Wala naman akong pera eh. Alam mo, pag wala kang pera, talagang tae ka sa paningin ng iba. Hindi lahat ha. Pag wala ka talagang pera na ipagmamalaki, mukha kang tae sa paningin ng iba. Pera lang ang katapat ng lahat para baka gawa ka ng mabuti. Kaya ako hindi naging mabuti ngayon dahil hindi mo nakikita na pinapasyal ko ang anak ko sa mga mamahaling restaurant. Hindi ko dinadala sa binimilihan ng mga mamahaling damit. Hindi ko pinapakain sa palagi sa labas. Kaya parang tingin mo napakasama ko. At nag-antay na lang ako ng suporta. Makapal ang mukha ko, kesyo ganyan. Makapal ang mukha ko. Bakit kailangan mo akong sabihan ng ganyan? Natanggap ko na. Nasabi niyo na yan lahat. Nasabi mo na lahat yan sa akin. Ba't sasabihan mo pa akong gurang? May sinabi ba akong bata ako? Ha? Hindi naman yung gurang ang pinag-usapan natin eh. Bakit kailangan sabihan mo akong gurang? Ikaw ba? Hindi mo ba pangarap maging gurang? Ako pangarap ko maging gurang. Tuwang-tuwa nga ako na naging gurang ako eh. Kaysa naman hanggang bata lang. Masama yung ganyan, yung panay ang mo na gurang. Baka makarmakan yung ganyan. Baka mamaya, sa kakalait mo sa akin, mapunta ka tuloy sa lola. Panay lait mo hanggang ngayon, di pa rin matigil-tigil yung word na gurang. Hanggang ngayon, di mo pa rin maalis-alis yan. Baka mamaya, sa kakalait mo, ang bagsak mo doon na sa lolang lola talaga ugod-ugod. Ang bagsakan mo. Kaya ganon. Tigil-tigilan mo na ang kalalait sa akin dahil wala akong sinabing bata ako. Pasalamat nga tayo pag naging gurang tayo eh. Ikaw ba? Hindi mo pa pangarap na maging gurang? Tingin mo pa sa sarili mo, bata ka pa? Ang bata yung 18 anyos, yun. Yun ang bata. Kaya huwag mong isipin ang sarili mo na napakabata mo. Paras lang tayo. Tumatanda na. Kung tumatanda ako, tumatanda ka rin. Dahil alam nga naman ako lang tatanda. Ikaw din, tumatanda ka na rin. Kaya huwag kang magsabi-sabing, gurang ako, ganyan-ganyan. Nasaan na yung pinagmamalaking ng mga kapatid mo na dalagang-dalaga? Nasaan na ngayon? Dalagang-dalaga, magandang-maganda, walang anak, nababagay sa'yo. Ang nababagay daw sa'yo, yung dalagang-dalaga, maganda, at walang anak. Hindi kagaya ko, na may anak, gurang, malapit na mamatay, baka daw hindi na magkaanak, ganon-ganon. Nasaan na? Ha? Saludo ako sa'yo kung makatagpo ka ng ganon. Yun lang ha. Sana naman tigilan na yung kakalait sa akin. At saka hindi nyo ba alam sa ginawa nyo sa akin, balang araw magulat na lang kayo, magpapasalamat ako sa inyo. Pero ngayon sana tigilan nyo yan, yung kakalait, kasi masama yan eh. Tapos yung anak mo nababasa rin.